Shoutout kay James Sabuero. Hello po sa lahat, good morning. Present na naman tayo uli sa mga panibagong video kahit brownout. Buti na lang naka-wifi. Baka mawala na tong kuryente ng tuluyan. Sabi ni James Sabuero dito sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Shoutout sa inyo mga kabayan na nasa Mindanao. Ingat kayo dyan, kabayan ko. At para sa mga kabayan naman na gusto magpa-shoutout or may ipapabati kayo na kaarawan, i-comment nyo lang dito sa ating video. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Roman. Taong 1970. Mindoro. Hindi huni ng ibon o agos ng ilog ang gumising kay Roman nung madaling araw. Salip ang narinig niya, ang mabigat at maindayog na padyak ng mga paa sa lupang basa. Isang tunog na tanging siya lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin. Sa labas ng kanilang dampa sa liblib na bahagi ng Victoria, Mindoro, nakatayo ang isang kabayong kasing itim ng uling. Wala itong pangalan. Hindi lang ito isang hayop lamang. Ito ang gabay ni Roman. Gising ka na pala. Alam ko, nararamdaman ko rin sila. May paparating. Ang kabayo ay hindi sumagot sa paraang tao. Huminga ito ng malalim at mula sa butas ng ilong, lumabas ang mainit na usok. Lumabas si Roman at hinaplos ang makinis na balat ng kabayo. Ramdam nito ang kuryente na dumadaloy mula sa balat ng hayop patungo sa kanyang mga palad. Ito ang karga na iniwan sa kanya ng ama na si Mang Tasyo. Si Mang Tasyo, kilala sa buong Mindoro noong nabubuhay pa. Hindi siya isang doktor, ngunit kaya niyang magduktong ng buto, magpaalis ng mga hindi may paliwanag na bukol, at higit sa lahat, alam niya ang sekretong nagpapaamo sa mga espiritong ligaw. Roman, bakit gising ka ba? Wika ni Lando. Narinig ko kasi yung alaga ko para may gustong sabihin. Yan tuloy, maaga akong nagising. Yan na naman ba? Kinakausap mo na naman ba yung hangin? Oy Roman, kabayo lang yan ha. Oo, malakas at ginagabayan tayo pero parang natatakot na ako minsan sa ginagawa mo eh. Tapos, yung itsura ng kabayo mo. Huwag kang lalapit masyado. Mainit ang ulo niya ngayon. May naaamoy siyang masama eh. Doon sa ibaba ng bundok. Masama? Ano masama magnanakaw ng baka? Naku, higit pa doon eh. Ang mga nilalang na hindi gumagamit ng pintuan. Mga nilalang na hindi dumadaan sa normal na paraan. Habang nagkakape, mabilis na katok ang bumasag sa katahimikan. Pagbukas ng pintuan, nakatayo ang isang babaeng humahangos. Si Elena. Siya ay anak ng alkalde sa bayan, ngunit ang pamilya nila madalas humingi ng tulong kay Mang Tasyo noon. Roman, tulungan mo kami. Oh, Elena, bakit ka nandito? 4:00 pa lang ng madaling araw delikado ang daanan Mag-isa ka lang? Si tatay pati na rin yung mga tauhan niya. May pinasok silang kuweba sa may paanan ng kabundukan. May kinuha silang mga antigong gamit eh. Simula nun, hindi na sila makatulog. At kanina lang, isa sa mga tauhan bigla na lang bumalikwas eh. Ah, sinunggaban yung sariling leeg. Parang may sumasakal na hindi nakikita. Suminghal ang kabayo sa labas. Malakas at galit. Oh, narinig mo yun? Kabayo, bakit parang galit siya? Hindi siya galit sa'yo, Elena.
Galit siya sa dala mong amoy. May nakakapit sa'yo eh. Kumuha si Roman ng isang bote ng langis na gawa ng ama. Lando, ihanda mong itak. Pupunta tayo. Habang tinatahak ang madilim na kagubatan ng Mindoro patungo sa bayan, nakasalubong nila sa daanan ang isa sa mga tauhan ng alkalde, si Dante, isang sundalong nakadestino sa lugar. Anong kaguluhan to? May nabalitaan ako ha. May mga nagwawala sa mansyon ng alkalde. Wika ni Dante. Dante, sumama ka na sa amin. Pero babalaan kita. Hindi bala ang kailangan mo sa labang to. Biglang tumigil ang kabayo. Itinaas nito ang dalawang paa sa harapan at humiyaw ng napakalakas. Ang tunog ay hindi katulad ng sa normal na kabayo. Parang tinig ng isang lalaking sumisigaw ng babala. Mula sa itaas ng mga puno, may mga anino na mabilis na gumalaw. Mga nilalang na mahaba ang kuko. Ang mga mata ay nanglilisik. Ang balat ay parang natutuklap na balat ng patay. Aswang! Roman, ang dami nila! Dito lang kayo. Huwag kayong lalayo sa kabayo. Isang aswang ang sumunggab kay Dante. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na sumipa ang gabay na kabayo. Ang sipa nito ay hindi lang pisikal. Naglabas ng liwanag na tumama sa dibdib ng aswang. Tumalsik ang nilalang at kaagad naging abo. Ano yon? Anong klaseng hayop yan? Kakaiba ang alaga mo, Roman. Hindi ordinaryong kabayo ang alaga ko. May iniwang lakas si tatay sa kanya. Lando, bantayin mo si Elena. Gamitin mo ang itak na binabad sa langis. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa gitna ng gabi. Ang kabayo ay nagsilbing pader at proteksyon. Bawat atake ng mga aswang ay sinasalag nito. Kapag may susubok na lumapit sa likuran ni Roman, ang buntot ng kabayo ay humahampas na parang latigong apoy. Roman, sa kanan mo! Tumalon sa puno ang isang malaking aswang na tila ba ito ang pinuno. Malaki ang katawan at may mga pakpak na parang sa paniki. Ngunit bago pa ito makadapo kay Roman, tumakbo ang kabayo at binunggo ang nilalang. Ang lakas ng kabayo ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ramdam ni Roman ang bawat pintig ng puso ng gabay. Ito ang koneksyon nila. Ang lakas ng hayop ay lakas din ni Roman. Sinunggaban ni Roman ang leeg ng aswang. Gamit ang kamay na may nakabaon na karga, piniga niya ito hanggang sa bumigay ang buto. Nang mamatay ang pinuno, nagsitakas ang ibang mga aswang. Humahangos silang nakarating sa mansyon ng alkalde. Halos madulas si Elena sa putik habang tumatakbo. Si Dante naman, hawak ng maigpit ang rifle, ngunit halatang nanginginig ang kamay. Si Lando ay pawis na pawis, hawak ang itak na may langis. Roman, may mali dito eh. Tama ka. Mas malala pa sa inaasahan natin. Ang alkalde ay nakalutang sa hangin sa gitna ng sala. Nakabitin ang katawan na parang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Ang ulo ay nakatagilid. Ang mga mata ay punong puti. Ang bibig ay nakabuka. Mula roon lumalabas ang itim na usok. Makapal, umiikot, at parang may sariling buhay. Ang usok ay gumagapang sa kisame at bumabalik sa kanya ng paulit-ulit. At sa paligid ng alkalde, may mga aninong nagtatago sa sulok ng bahay. May mga matang kumikislap sa dilim, nakamasid sa kanila. Tay, anong ginagawa nila sa'yo? Sinubukan itong lumapit, pero mabilis siyang hinila ni Lando palayo. Wag, Elena, baka madamay ka. Huminga ng malalim si Roman. Tinitigan ng paligid na parang may hinahanap. Napansin ang mesa sa gilid ng sala. Nasa ibabaw nito ang isang itim na garapon. Makintabang garapon pero parang basa
kahit tuyo ang paligid. May mga guhit na hindi maintindihan. Lumapit si Roman ng dahan-dahan. Biglang bumukas ang usok mula sa bibig ng alkalde. Parang nagalit. Ayaw ipahawak ang garapon. Umungol ang kabayo sa likod niya. Diyan pala itinago ah. Ano bang nangyayari sa tatay ko? Yung kinuha nila sa kuweba, hindi yan basta-basta ginto. Hindi pwede. Ang sabi ng tatay ko, pamana daw yun eh, kayamanan. Imbakan niya ng sumpa ng mga katutubo dito sa Mindoro. Matagal na nilang ikinulong ang masamang usok na yan para hindi kumalat. Paano natin ititigil yan? Paano natin maililigtas ang alkalde? Kailangan ibalik ang usok sa loob at kailangan ng aking gabay ng sakripisyo ng lakas. Lumapit si Roman sa alagang kabayo. Nagtitiga ng dalawa. Alam ni Roman na sa bawat paggamit ng matinding lakas ng gabay, napapawasan ang sarili nitong buhay pero wala nang pagpipilian. Sige na kaibigan, gawin na natin. Tumayo ang kabayo sa likuran ni Roman. Ipinatong ang ulo nito sa balikat ng amo. Itinapat ni Roman ang mga paa sa alkalde. Biglang kumislap ang nakakasilaw na liwanag sa buong sala. Napasigaw ang alkalde habang ang itim na usok ay pilit na hinihigop pabalik sa garapon. Sa mga sulok ng mansyon, lumitaw ang mga nilalang. Nagkakagulo at sumisigaw. Roman, madami sila. Basta huwag kayong lalayo sa kabayo. Sumipa ang kabayo. May liwanag na tumama sa mga papalapit na aswang, dahilan para umatras ang mga ito. Patuloy na lumaban si Roman kahit ramdam ang bigat ng sumpa. Pero ang gabay ay nananatiling matatag. Ibinigay ang lahat ng enerhiya sa amo. Nang mawala ang liwanag bumagsak sa sahigang alkalde, ang itim na garapon ay nabasag. Ang usok ay naglaho. Si Roman ay napaluhod. Pagod na pagod. Ang kabayo ay lumapit sa kanya at dinilaan ng muka. Ang mga mata nito ay bumalik sa normal na kulay bago ito dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Maraming salamat, Roman ha. Hindi namin alam kung anong gagawin kung wala kayo. Salamat din sa alaga mo. Hindi ko akalain na may ganito palang proteksyon ang lugar na to. Huwag niyo lang kakalimutan. Ang Mindoro ay hindi lang lupa at gubat. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Hanggat nandito ang aking gabay, may magbabantay sa atin. Naglakad pabalik ng kabundukan ang magpinsan. Alam ni Roman na kinabukasan sa pagsikat ng araw, makikita niya uli ang kabayo sa ilalim ng puno ng nara. Naghihintay, nagbabantay, dahil ang digmaan laban sa kadiliman ay walang katapusan. Paglipas ng 1 linggo matapos ang gabi ng lagim sa mansyon, hindi pa rin nakababalik sa normal ang pakiramdam ni Roman. Bagamat ligtas na ang alkalde at ang bayan ng Victoria, may mabigat na dagan sa dibdib. Ang gabay ay hindi na nagpakita sa kanya. Kanina ka pa nakatitig sa bakanting pastulan. Sabi ko naman sa'yo baka nagpapahinga lang yun. Masyadong malakas ang ginawa nyo nung isang gabi. Hindi, Lando. Hindi siya nagpapahinga, may kulang. Yung itim na garapon na nabasag, hindi doon natapos ang lahat. Yung usok na bumalik sa loob, pansamantala lang yun eh. Ang pinagbula ng sumpa, naroon pa rin sa kuweba, sa paanan ng bako. Biglang dumating ang pamilyar na kotse. Bumaba si Dante at si Elena. Bakas sa muka ang kaba. Roman, kailangan nating bumalik sa kuweba. Yung mga tauhan ni tatay eh. Yung nakasama niya sa loob, isa-isang nawawala. Kagabi, may nakita yung mga gwardya sa paligid ng bahay. Bakas ng paa, pero hindi mula sa tao at hindi rin mula sa hayop. Sabi ko na nga ba eh. Dante,
Dala mo ba ang mga gamit mo? Dala ko ang rifle ko pero alam kong hindi yon sapat. Kumuha ako ng mga bala na binabad sa tanso at pilak. Gaya ng sinabi ng matatanda sa kampo, meron ding dugo ng babaeng usa. Hindi sapat ang pilak kung ang kalaban mo ay kasintanda na ng bundok. Pero tama yan, may dugo ng babaeng usa. Kunin mo din ang bowl ni tatay, yung lahat ng langis, pati yung mga latigo na gawa sa balat ng pagi. Dalin mo rin ang ibang mga anting-anting at proteksyon. Makakatulong yan sa atin. Habang papalapit sa paanan ng bundok ng bako, ang hangin ay naging mabaho. May umaalingasaw na amoy na parang nabubulok na dahon. Ang gubat dito, hindi na pinupuntahan ng mga mangangaso dahil sa mga kwento ng tao na bigla na lang naglalaho. Dito na yun. Dito pumasok si na tatay. Bago pumasok, huminto si Roman at pumikit. Teka, wala ang gabay ko. Pero nararamdaman ko yung bakas niya. Dante, huwag kang magpapaputok hanggat hindi ko sinasabi. Lando, hawakan mo ang ilawan. Elena, huwag kang hiwalay sa akin ha. Pagpasok sa kuweba, sinalubong sila ng matinding lamig. Ang mga pader ay puno ng mga kakaibang ukit, mga guhit na mga taong walang muka, at mga hayop na may maraming paa. Anong mga yan? Yan ay kasaysayan ng mga unang tao. Sila ang mga hindi tumanggap sa liwanag. Pinili nila na manirahan sa kadiliman, sumamba sa mga espiritu ng lupa. Ilang sandali pa, may narinig silang kaluskos sa dulo ng kuweba. Sino yan? Mula sa anino, lumabas ang isa sa mga nawawalang tauhan ng alkalde, pero hindi na normal. Ang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay nawala na, napalitan ng itim na butas. Ang mga daliri ay humaba na parang mga kutsilyo. Roman, anong nangyari sa kanya? Kinain na ang kaluluwa niya. Katawan na lang yan na pinapatakbo ng sumpa. Huwag kayong lumapit. Umatras kayo. Sumugod ang nilalang ng napakabilis. Nagpaputok si Dante. Tumama ang mga bala sa dibdib pero hindi man lang ito natigilan. Tumalon ang nilalang patungo kay Elena. Ngunit mabilis ay winasiwas ni Roman ang latigong balat ng pagi. Isang hagupit na naglabas ng asul na kislap. Umangil ang nilalang at napaurong. Ang balat ng pagi na binasbasan ng yumaong ama may kakayahan na humiwa ng hindi lang laman kasama ang masamang espiritu. Lalo silang naglakad papasok hanggang sa makarating sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna, may isang altar na gawa sa mga buto ng hayop. Doon nakita ang malaking itim na figura na nakaupo. Hindi ito aswang. Ito ay isang amanhig. Isang sinaunang bangkay na binuhay ng itim na karunungan. Ibinigay niyo sa akin ang susi ng basagin niyo ang garapon. Ngayon kailangan ko ng bagong sisidlan at ang anak ng alkalde ay perpekto. Tignan natin kung kaya mong kunin sa ibabaw ng bangkay ko. Wika ni Dante. Nagpaputok siya. Ngunit ang mga bala ay natutunaw bago pa tumama. Roman, wala ang gabay mo. Ano gagawin natin? Napatingin si Roman sa palad. Naalala ang sinabi ng gabay. Roman, ang gabay ay hindi ang nasa labas mo. Ito ang nasa kalooban. Ang kabayo ay anyo lang ng iyong pananampalataya at tapang. Ipinikit ni Roman ang mga mata. Hindi ako natatakot. Alam kong hindi ako nag-iisa. Uminit ang buong katawan ng binata. Ang mga ugat. Nagliwanag na parang ginto. Sa likuran, unti-unting nabuo ang isang anino. Ang anyo ng itim na kabayo.
Pero sa pagkakataong ito, gawa na sa purong enerhiya. Nandito ka na, kaibigan. Alam kong hindi mo ko papabayaan. Umangil ang gabay. Isang tunog na pumalahaw sa buong kuweba. Ang mga aliping anino kagad naglaho dahil sa sobrang liwanag. Sumunod ang amanhig. Ang mga kuko nito nakatutok sa puso ni Roman. Lando, gayon na! Ibuhos mo na! Binuksan ni Lando ang malaking bote ng langis. Ibinuhos ito sa paanan ng kalaban. Inihagis naman ni Dante ang dalang sulo. Nagliyab ang paligid, ngunit hindi ito ordinaryong apoy. Dahil sa presensya ng gabay, ang apoy ay naging kulay pula at puti. Ang nilalang ay natunaw. Pumalahaw sa buong lugar ang matinding pag-angil. Ibalik mo! Ibalik mo sila sa lupa! Itinukod ni Roman ang mga kamay sa lupa. Ipinasa ang lahat ng karga ng gabay patungo sa altar. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang kisame ng kuweba ay nagsimulang gumuho. Tumakbo na kayo palabas. Mamamatay tayo dito sa loob. Nakalabas sila ng kuweba bago pa tuluyang matabunan ng mga dambuhalang bato. Hinihingal silang napaupo sa damuhan habang sumisikat ang araw sa likod ng kabundukan. Roman, tapos na ba? Tumingin si Roman sa paligid. Sa malayo nakita ang itim na kabayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mukhang nakakatakot. Mukha ng payapa. Tumango ang kabayo bago dahan-dahang naglakad patungo sa kakauyan at tuluyang naglaho. Tapos na ang sumpa sa kuweba. Pero ang trabaho ko bilang manggagamot at tagapagtanggol, nagsisimula pa lang. Anong ibig mong sabihin? Marami pang katulad nito sa lugar natin, Lando. Habang may mga taong gustong kumuha ng kapangyarihan na hindi para sa kanila, kakailanganin tayo ng mga tao. Tumingin si Dante kay Roman at sumaludo. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo kung nasaan ang kampo namin. Alam ko na ang pamana ni tatay ay hindi pasanin eh. Isa itong tungkulin. Ang espiritu ng aking gabay na nasa loob ng katawan ko. Handa ko nang harapin ang anumang kadiliman na darating. Huwag kang mag-alala, Roman. Kahit anong laban pa yan, asahan mong tutulong kami. Sumapit ang taong 1975. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang ilang bahagi ng kuweba sa bundok Baco. Ngunit ang katahimikan ng Mindoro ay parang isang mapanlinlang na kumot lamang. Si Roman, naging kilalang bagong matandang tasyo ng Victoria. Tagapayo, manggagamot, takbuhan ng mga tao tuwing may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang naglilinis ng itak si Lando sa balkonahe, dumating si Dante na mas matikas na ngayon. Mas mabigat ang tingin sa mata. Kasama si Elena, naka-uniforme bilang nurse. Romana, may nangyari sa Timog. Kailangan ka namin. Saan banda sa timog? Anong nangyari? Sa may baybayin ng Mansalay, isang buong baryong nawala. Nawala? Paanong mawawala ang isang baryo? May dumating na ulat kaninang madaling araw. Pagdating ng mga tao namin, wala na silang nadatnan, kundi mga bahay na wasak ang pader. Parang kinayod ng napakalaking kuko. May mga patay ba? Wala. Walang dugo, walang bangkay. Pero may bakas sa buhangin eh. Parang maraming kinaladkad papunta sa gubat. Ibig sabihin, isang gabi lang nangyari ang lahat? Oo, Romana. Isang gabi lang. At ang masama pa, may mga nakarinig daw ng iyak at tawa sa dagat bago sila tuluyang nawala. Biglang suminghal ang hangin sa paligid ng bahay ni Roman. Lumabig ang gabi. Mula sa dilim,
Dahan-dahang lumitaw ang gabay. Hindi na ito simpleng itim na kabayo. Ang katawan, nababalutan ng gintong baluti na gawa sa liwanag. Ang mga mata ay kumikislap na parang apoy na tahimik. Parang nag-iba siya ngayon ah. Matagal niya nang nararamdaman na mangyayari to. Kinuha ni Roman ang lalagyan na may proteksyon at iba't ibang uri ng agimat at saka isinabit sa balikat. Naramdaman ko na yan kagabi pa eh. Hindi to pangkaraniwang aswang. Kung ano man yan, handa kaming sumama sa'yo. Kung dayo to, hindi sapat ang tapang. Kailangan natin ng tibay dahil kapag nakita nila tayo, hindi na sila titigil pa. Mabilis silang nagtungo sa Mansalay gamit ang truck ng militar. Habang bumabaybay sa madilim na kalsada, ramdam ni Roman ang kaba ni Lando. Roman, anong dayong sinasabi mo kanina? Sila ang mga nilalang na hindi taga rito sa ating mundo, Lando. Galing sila sa kabilang ibayo ng dagat na mga kaluluwa. Pagdating sa baryo, sinalubong ang grupo ng nakakabinging katahimikan. Sa gitna, may isang malaking bitak sa lupa na naglalabas ng kulay lilang liwanag. Dante, maganda kay ni Lando. Pero huwag kayong titingin ng direkta sa liwanag. Lumabas ang mga nilalang na walang hugis. Parang mga usok na may mga matang kakaiba ang kulay. Ang bawat mahawakan ng nilalang ay naglalaho. Dante, paputukin mo na ang baril mo ngayon na! Nagsimulang gumuho ang paligid sa ingay ng baril at pagsabog. Ngunit ang mga dayo ay hindi tinatablan. Tumatagos lang ang mga bala sa katawan. Hindi sila namamatay, Roman. Anong gagawin natin? Lumapit si Roman sa gitna ng bitak. Sumabay din ang gabay na kabayo. Sa pagkakataong ito, sumakay si Roman sa likod. Isang bagay na matagal nang hindi nagawa. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Huli na to. Ang gabay ay tumakbo ng napakabilis. Naging isang guhit ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Bawat madadaanan ni Roman, iwinawasiwas nito ang mga palad na nagbubuga ng matinding lakas na itinuro ng ama. Lando, yung langis! Ibuhos mo sa bitak! Ito na ang natitirang bote ng langis ni Mang Tasyo. Ito na ang huli, Roman! Habang nagbubuhos si Lando, itinaas ni Roman ang kamay sa langit. Ang gabay ay tumayo sa dalawang paa. Umangil lang napakalakas. Isang tunog na hindi lang naririnig ng tenga, kundi nararamdaman ng kaluluwa ng lahat ng naroon. Isang malaking kidlat ang gumuhit mula sa langit at tumama sa itak ni Roman. Gamit ang lakas ng kidlat at ang karga ng gabay, itinusok ni Roman ang itak sa gitna ng bitak. Kayong lahat, bumalik kayo sa pinagmulan nyo! Malakas na pagsabog ang naganap. Ang mga dayong nilalang umangil bago tuluyang nahigop pabalik sa ilalim ng lupa. Ang bitak dahan-dahang nagsara hanggang sa maging patag na muli ang lupa. Nang humupa ang lahat, pagod na bumaba si Roman sa kabayo. Ang buhok nito pumuti na sa loob lamang ng isang gabi dahil sa tindi ng kapangyarihang ginamit. Ang gabay na kabayo ay lumapit kay Roman. Sa huling pagkakataon, idinikit nito ang ilong sa noo ng amo. Naramdaman ng binata ang huling mensahe. Tapos na ang iyong tungkulin. Magiging payapa ka na. Ang kabayo, naging maliit na alitaptap hanggang sa tuluyang naglaho sa hangin. Roman, wala nang kapangyarihan mo? Ngumiti si Roman na may halong kalungkutan. Wala na ang lakas at enerhiya sa labas, Elena. Pero ang proteksyon, mananatili sa lupa habang buhay.
Lumipas ang maraming taon. Si Roman ay namuhay ng payapa bilang isang simpleng manggagamot sa kabundukan hanggang sa pagtanda. Hindi na muling nakita ang itim na kabayo. Ngunit ang mga matatanda sa Victoria, may kwento pa rin sa mga apo. Sinasabing sa tuwing may paparating na panganib sa isla, maririnig mo ang padyak ng kabayo sa lupa. Dahil ang gabay, kailanman ay hindi umalis. Nag-aantay lamang ito sa susunod na tao na may malinis na puso na tatawag sa kanyang pangalan. Patuloy na nag-aantay ang nilalang, ang tagapagligtas ng sityo, ang Gintong Kabayo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Asyong. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Ang dami namang tao dito sa kawayan. Ano kayang meron? Wika ni Emil. Hindi ko alam. Tara, tignan natin. Tugon ni Asyong. Dali-daling nagpunta sa tumpok ng mga tao ang magkaibigang Emil at Asyong. Nang makalapit, kagad naduwal si Emil dahil sa nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman ng tao. Halos 2 beses sa isang buwan, may natatagpo ang bangkay sa kanilang bayan. Walang pagkakakilanlan dahil halos burado na ang muka ng mga bangkay sa pagkaagnas. Hindi rin alam ng mga residente kung saan ito nanggaling. Hinala ng kanilang kapitan, ito ay galing sa punerarya, mga bangkay na hindi na tinubos, ngunit pinabulaan ito ng may-ari. Ayon dito, hindi sila nagtatapon ng mga bangkay na hindi na tinutubos dahil sinusunog nila ito. Inilalagay ang abo sa isang maliit na banga at iniimbak sa isang silid. Sino naman kaya mag-iiwan ng bangkay na yan? Walang nakakaalam dahil walang nakakita nung tinapon yan dito. Pero sa pagkakatanda ko, hindi ba kaninang umaga dumaan tayo dito? Bakit hindi natin yan nakita? Oo nga no. Ibig sabihin, ngayong tanghali lang yan tinapon dito? Sino naman yung gagawa nun? Sa dami ng tao sa bahaging to, siguradong makikita at makikilala siya. Tama ka. Minsan pala marunong ka din mag-isip, Emil, ha? Halika na nga. Sumasakit na ang tiyan ko dahil sa amoy. Saan ka naman pupunta? Hindi ba dapat nating sabihin sa mga pulis ang nalaman natin? Alin ang sasabihin nyo sa mga pulis? Anong nalalaman nyo, Asyong? Wika ng pinsan ni Asyong na si Pedro. Isa itong pulis na nakadestino sa kanilang baryo. Oy, Kuya Peds, ikaw pala. Kanina ka ba? Oo, kaya narinig ko ang pinag-usapan nyo. Paano mong nasabi na wala ang bangkay kaninang umaga, Emil? Dumaan kasi kami dyan kanina, kuya. Nanguha kami ng mga tuyong kawayan para ipanggatong sa bahay. Madaling araw pa nung dumaan kami. Sigurado kong wala pa yung patay na yan dyan eh. Totoo ba ang sinasabi mo, Emil? Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang problemang to? Oo naman po, kuya. Sigurado ako at kahit tanungin niyo pa si tatay, magkasama kami kaninang umaga. Ganun ba? O siya, sumama ka sa amin para magbigay ng pahayag. Isa ka sa mga testigo, Emil. At kung sino man ang may gawa niyan, paniguradong isa lang din siya sa mga taong nakikiusyoso. Kaya mag-iingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Opo, kuya. Tatandaan ko po yung sinabi niyo. Dinala ni Pedro si Emil para kunan ng pahayag. Nung una ay natakot na ang binata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinausap siya ng ibang pulis maliban kay Pedro. Sa bandang huli, napalagay din ang loob nito. Sinabi ang lahat ng nalalaman. Maraming salamat, Emil.
Malaki ang naitulong ng panayam mo sa kaso. Ngayon ang kailangan na lang, may pabot ito sa alkalde at magawa ng aksyon. Wala po yun, Kuya Peds. Ikaw pa ba? Sige po, tutuloy na kami Akmang hahakbang na sana palabas ng presinto si Emil nang makabanggaan nito ang isang lalaki. At bago pa man makalampas sa kanila, nag-iwan ito ng babala. Mas makakabuti kung hindi kayo makikialam. Mag-iingat kayong dalawa ng kaibigan mo. Wika ng lalaki. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Sino kaya yung lalaking yun? Hindi ko alam Pero lalo kong kinabahan, Asyong. Huwag mo na isipin. Baka may diferensya lang sa pag-iisip ang taong yun. Halika na. Baka hinahanap na din ako sa amin Kinagabihan, habang naghahapunan sina Asyong, biglang dumating ang ama ni Emil. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na sa abala, Carlito. Hindi ba nagawi dito si Emil? Hindi pa nakakauwi Nagpaalam na pupunta daw dito. Magandang gabi, Dario. Hindi naman. Kanina pa si Asyong dito. Hindi ko naman nakita ang anak mo. Oo nga ho, simula kaninang tanghali nagkaiwalay na kami. Hindi ko na po siya nakita. Wala ba siyang ibang mga kaibigan, Dario? Baka naroon si Emil. Lahat ng mga kakilala niya pinuntahan ko na. Pero wala din siya doon Sana man kaya magsusot yun. Dito naalala ni Asyong ang lalaking nakabangga nila sa istasyon ng pulis. Naalala ko lang po kanina. Isinama kami ni Kuya Pedro sa istasyon ng pulis para kunin ang payag ni Emil. Dahil dun sa nakitang bangkay sa gilid ng gubat, meron kaming nakasalubong lalaki. May sinabi siya kay Emil. Ano naman ang kinalaman nun? At anong sinabi sa inyo ng lalaki? Kaninang umaga po kasi, wala pa doon yung bangkay. Bandang tanghali na po yun nakita. Narinig po kasi ni Kuya Pedro yung pag-uusap namin, kaya yun. Oo nga, tama ang sinabi ni Asyong. Wala pa ang bangkay na yon kaninang umaga, kaya nakakapagtaka kung sino ang naglagay nun ng tanghaling tapat. Ang maputi papuntahan natin si Pedro. Siguradong may tutulong ang bayaw mong yon. Hindi na natapos ang pagkain ng mag-ama. Dali-daling umalis ang mga ito upang puntahan si Pedro sa istasyon ng pulis. Ngunit maging ito, walang alam sa nangyayari. Di ba magkasama kayo kaninang tanghali, Asyong? Oo nga, kuya. Pero kaninang tanghali umuwi na kami. Yun na din yung huli naming pagkikita. Saan naman kaya magsusot yung tao na yon? Wala ka bang alam na pwede niyang puntahan? Wala na po, kuya. Kami lang naman ang palagi magkasama at saka sa bahay lang madalas tumamba yun. Sandali, magpapaalam ako kay Hepe. Magpapatrolya ako. Antayin niyo ako dito. Dali-daling pumunta sa opisina ng Hepe si Pedro upang magpaalam. Paglabas nito, dala niya na ang susing sasakyan pang patrolya. Samahan mo ko sa mga lugar na palagi niyong pinupuntahan ni Emil. Kuya Peds, napunta na namin lahat ng kaibigan ni Emil. Kahit sa mga tambayan namin pero hindi namin siya nakita doon Kahit na, baka sakaling nagkasalisi kayo. Tama ang Kuya Pedro mo. Tara na. Hanapin na natin si Emil. Malalim na ang gabi. Sumakay ang mga ito sa kotse. Sinimulang libutin ang buong bayan. Ngunit kahit sinong kakilala ng binata ang pagtanungan, pareho lang ang isinasagot. Wala din dito si Emil. Ito na ang huli sa mga kakilala namin na pwede niyang puntahan. Teka, may nangyari po ba sa tahanan niyo na maaaring naging sanhi ng pag-alis ni Emil, Marong Dario? Wala naman. Nagpaalam pa nga siya sa akin na maayos na pupunta sa bahay nila Asyong. Saan kaya pumunta yon? Ang mabuti pa,
Balikan na lang natin uli ang... Huwag na kayo magpagod kakahanap sa anak mo. Wala na siya. Antayin nyo na lang na lumitaw din ang bangkay niya sa parehong lugar kung saan nila nakita ang patay kaninang tanghali. Hindi na ituloy na Mang Dario ang sasabihin. Isang matipunong lalaki ang biglang nagpakita mula sa dilim. Sino ka? At paano mong nasabing wala na ang anak ko? Sandali lang, kilala kita. Hindi ba ikaw yung lalaki na nagsuko ng ilang baril at mga patalim kanina? Oo, ako nga yun, Sarendo. At gaya ng sinabi ko, huwag na kayo magsayang ng panahon sa kakahanap. Dahil sigurado ko, biktima na din siya ng gumagalang bagong yanggaw. Paano mo nasabing aswang ang dahilan ng pagkawala ng pamangking ko? Matagal ko ng trabaho ang pagtugis ng mga aswang at iba pang elementong namumuhay sa katawan ng tao. Bawat detalye at pamamaraan ng pambibiktima nila ay kabisado ko na. Pedro, kilala mo ba ang taong to? Hindi sa personal. Nagpunta siya kanina at nagsuko ng 2 baril. Pati na rin ilang patalim. Bakit nandito ka? Napadaan lang. Saktong napansin ko ang liwanag ng sasakyan. Sabihin mo sa amin, paano kung makikita ang anak ko? Gaya ng sinabi ko sa inyo, mahanap nyo na lang ang binata kung patay na. Sige na, Sarento. Mauna na ako at pasensya na. Wala na ako may tutulong sa inyo. Biglang binunot ni Pedro ang dalang baril. Itinutok sa ulo ng lalaki. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulong ka sa amin. Sabihin mo kung anong uri ng aswang ang maaaring tumangay sa pamangkin ko. Wika ni Pedro. Kahit papano, may alam ito sa mga aswang dahil ang kanyang ama ay isang manggagamot at manunugis ng mga aswang. Noong nabubuhay pa ito, naituro ang lahat ng kaalaman kay Pedro. Kaya naman pagdating sa usaping aswang, hindi mo malulupig ang binata, bagay na kaagad namang napuna ni Mario. Batay sa uri ng tanong na binibitawan mo, mukhang malawak ang kaalaman mo tungkol sa mga aswang. Sabihin na lang natin na may kaunti akong nalalaman. Ano, tatayo na lang ba tayo dito o hahanapin natin ang pamangkin ko? Hindi naman sa ayaw kung sumunod pero maaari ka naman makiusap nang hindi ako tinututukan ng baril. Nagulat si Pedro dahil nagawa nitong agawin ang baril sa kanya nang walang kahirap-hirap. Tinanggal nito ang magasin at isinuli kay Pedro. Masyado nang malalim ang gabi kaya magpahinga na muna tayo. Bukas ang umaga, sisimulan natin ang paghanap. Ano nga uli ang pangalan mo? Mario ang pangalan ko, Sargento. Sumama ka muna sa amin. Doon ka magpalipas ng gabi sa presinto. Teka, hindi mo naman siguro ako papatulugin sa selda, no? Huwag kang mag-alala. Hindi ka sa selda matutulog. May mahabang upuan sa opisina ko. Doon ka muna. O sige, payag ako. Sandali. Magsipagtago kayo. Doon sa loob ng kotse. Bakit? Anong nangyayari? Wala nang maraming tanong, bilisan nyo. Mukhang hindi na natin kailangan ipagpabukas ang paghahanap sa pinsan mo. Ano ba nangyayari? Nandito na sila! Biglang may lumabas na 2 malaking nilalang sa kakahuyan. Nakatayo ito sa 2 paa. Ang ulo ay mistulang sa aso. Nagbabaga ang mga mata. Nakanganga ang bunganga nito na puno ng matatalas na ngipin. Halos 8 talampakan ang taas ng nilalang. Hindi makakilos sa kinakatayuan si Pedro. Nakahawak lang ang kamay sa baril. Ngunit hindi niya magawang bunutin. Nakakilos lang ito nang bigla siyang itinulak ni Mario. Ano ang nilalang na yan? Isang gabo ng aswang. At yan ang nilalang na tinutugis ko. Maaring siya din ang pumatay sa pamangkin mo, Sargento. Walang pagdadalawang isip. Biglang binunot ni Pedro ang baril. Pinaputukan ang nilalang. Dahil sa gulat,
bigla itong tumakbo papalayo. Anong ginawa mo? Walang epekto ang sandata na gawa ng tao sa isang gabunan. Tanging talim na may basbas ng isang mataas na dibino ang makakasugat sa mga kagaya nila. Wala akong pakialam. Kung talagang pinatay ng nilalang na yan ang pamangkin ko, handa kong ubusin ang bala ng baril sa presinto sa katawan niya. Kahit ilang libong bala pa ang ibaon mo sa katawan ng nilalang na yan, hindi ubra. Isa siyang gabunan, higit na mas makapangyarihan kaysa sa Haring Aswang. Kung ganon, paano mo siyang tatalunin? Kagaya ng sinabi ko, mapapatay lang sila sa mga sandatang binasbasan ng mataas na dibino, kagaya ng kampilan ko na kinumpis kanyo kanina. Kung ganon, ano pang ginagawa natin dito? Bumalik na muna tayo sa presinto at kunin ang sinasabi mong armas. Sana lang, hindi pinakialaman ng mga kasama ko ang gamit na yon. Dali-dali silang bumalik sa presinto para kunin ang mga gamit ni Mario. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Asyong ang Ginoo. Napansin ng binata ang suot nitong kwintas. Mang Mario, ano po yung suot niyong kwintas? Agimat po ba yan? Napayuko si Mario. Hinawakan ang nakasabit na kwintas sa liig. Sabihin na lang natin na parang gano'n na nga. Ang tawag sa mutyang ito, Batoomo. Nagbibigay ng malakas na depensa sa sino mang may tangan. At maliban pa doon, nagkakaroon ng matinding balabal, kabal, at kunat ang sino mang nagmamay-ari ng ganitong uri ng mutya. Kabal at kunat, ibig sabihin hindi ka tatabla ng bala o kahit ano paman. Tama. Pero may mas malalim pang kahulugan ng kabal at kunat. Depensa ito laban sa tigalpo ng matataas na uri ng elemento at ang mga taong may alam sa lihim na karunungan. Paano niyo po ba nalaman ang lahat ng yan, Manong Mario? Dahil isa akong manggagamot. Nanggagamot, hindi po ba dapat nanggagamot lang kayo? Bakit hinahabol niyo yung aswang? Bilang isang manggagamot, hinasa ko ang sariling kaisipan, pati na rin ang kaluluwa upang makipaglaban sa mga elementong kagaya ng aswang. At isa sa mga tungkulin kong sinumpaan, ang lipunin ng sinumang mula sa kabilang dimensyon na maghahasik ng kasamaan dito sa mundo ng mga tao. Para din pala kayong si Kuya Peds. Tama ang sinabi niya, Asyong. Ang tatay ko ay isa ding manggagamot sa aming probinsya, pero hindi ko ginustong matutunan ang kanyang mga nalalaman. Mahirap ang pagdadaanan mo bagong maging ganap na manggagamot. Ang pagiging isang manggagamot, hindi lang basta tungkuling tatanggapin mo o gagawin mo dahil gusto mo lang. Marami ang tinatawag na maging manggagamot, Asyong, pero iilan lang ang napipili at nagtatagumpay. Butas ng karayom ang pagdadaanan mo at kung mahina ang iyong kalooban, hindi ka papasa. Ilang taon po ba kayo nagsanay bilang manggagamot, Manong? Simula 10 taong gulang, Asyong, hanggang sa kasalukuyan. Kahit biyasa na ako sa halos lahat ng pamamaraan, hindi pa rin ako humihinto. Patuloy ako nag-aaral dahil ang mga kalaban habang tumatagal, nagiging mas tuso. At sa oras na hindi mo alam kung paano silang tatalunin, dalawa lang ang siguradong kakasadlakan mo. Kamatayan. Maging hapunan na mga kalaban. Pagpapaliwanag ni Mario, ilang sandali pa huminto na ang sasakyan. Nakarating na sila sa presinto. Dali-daling bumaba si Mario at Pedro para kunin ang sandata sa loob ng estasyon. Bilisan mo. Kunin mo na ang kailangan mong sandata. Kukuha din pala ako ng bala at isa pang baril. Hindi na umimik si Mario. Dinampot nito ang kampilan at latigong gawa sa buntot pagi. Nang palabas na sila sa presinto, inawat ni Mario si Pedro. Sandali lang, Sarento. Ibaba mo sa mesa mga baril mo, pati na rin ang bala. Bakit? Anong gagawin mo? Gagawaran ko ng basbas. Isang uri ng pagpapala
na may kakayahang magbigay ng otoridad sa sino mang may hawak ng sandata. Ito ang sinasabing dampi ng kamay ng tagapaglikha. Sinunod ni Pedro ang sinabi ni Mario. Nagbulong ito ng kung anong salita sa hangin. Nag-ihip sa mga bala at baril ng binata. Tandaan mo, Sarento, gagamitin mo lang ang balang ito hindi para pumatay, kundi para magligtas. Halika na, bago pa man sumikat ang araw, mas lalo tayong mahihirapan at matatagalan. Teka, sandali lang. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Paano ako makakapagligtas gamit ang baril? Malalaman mo mamaya. Sa ngayon, bilisan na natin. Habang hindi pa naglalaho ang mga bakas ng nilalang na yon. Dali-daling bumalik sa kotse ang dalawa. Naroon pa rin nag-aantay ang dalawang matanda kasama si Asyong. Pedro, sasama kami sa paghahanap nyo sa nilalang ha. Gusto ko din malaman kung nasaan ang anak ko. Kayo po ang bahala. Pasensya na kung hindi ko kayo matututukan dahil kailangan kong ituon ang pansin sa kalaban. Depensahan niyo ang iyong mga sarili. Wika ni Mario. Matapos ay bumalik na ang mga ito sa lugar kung saan nila nakasalubong ang nilalang. Sinundan ni Mario ang mga bakas nito sa putik. Malaking tulong ang mga sugat nito dahil kaagad nilang natagpuan ang nilalang. Nasa loob ito ng isang maliit na kuweba. May mga taong nakatali sa pader ng yungib. Dinidilaan ng nilalang ang mga natamong sugat. Huminto lang ito sa ginagawa nang maramdamang paparating si Mario. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang nilalang. Binangga si Mario. Tumalsik ito palabas ng yungib at tumagis palayo ang hawak na kampilan. Samantalang si Mang Dario, Mang Carlito at Asyong nanatili sa kotse, pinapanood ang nangyayaring labanan. Nakita ni Asyong na tila nanigas na naman sa kinakatayuan si Pedro, kaya sinigawan niya ito na siyang pinakamalaking pagkakamali. Kuya Beds, tulungan mo si Mang Mario. Napalingon sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. Nagpakawala ng malakas na angil. Naglakad ito ng marahan papunta sa kinaroroonan ng tatlo. Nang makalapit na ito sa kanilang kinakatayuan, tila may kung sinong humila sa nilalang. Inihampas ito sa isang puno. Napatingin si Asyong. Nakita ng binata si Mario na nakatayo habang hawak ang kampilan. Hindi makapaniwala ang binatang magagawang ihagis ng isang tao ang halos 8 talampakang nilalang. Bago pa man mahimasmasa ng kalaban, nakatalo na paitaas si Mario. Hawak ang kanyang kampilan. Buong lakas niyang tinangkang putulin ang kamay ng aswang, ngunit nagawa nitong saluhin ng talim, dahilan para masugat ang kanyang palad. Walang kwenta ang pagsangga mo sa atake ko. Gamit ang kampilang ito, bawat sugat na makakamtan mo, hindi nagagaling. Unti-unti ka nitong papatayin sa loob ng 2.5 oras. Hindi na makatayo ng maayos ang nilalang dahil sa pagtanggap nito ng mga pinsala. Mistulang laso ng talim ng aking kampilan para sa mga kagaya mong aswang. Sarento, handa ka na ba? Ikaw na ang tumapos dito. Itinaas ni Pedro ang kanyang baril. Inasinta ang ulo ng kalaban. Matapos ay nagpaputok ito ng 3 beses, sakto sa noo ng aswang. Paanong bumaon ang bala sa ulo ng nilalang? Hindi ba? Nakalimutan mo bang binasbasan ko ang mga bala ng baril mo? Habang nag-uusap ang dalawa, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ito ang boses ni Emil. Nagawa nilang iligtas mula sa kamatayan. Kasama ng ilan pang kabataan mula sa magkakaibang baryo at kabilang bayan. Matapos ang pangyayari, nagpaalam na si Mang Mario dahil magpapatuloy ito sa paglalakbay.
upang hanapin ang ilan pang nawawalang mga kaanak. Kayong dalawa, Asyong at Emil, mag-iingat kayo dito. Marahil ito na ang ating huling pagkikita. Maligaya akong nakilala kayong lahat. Maraming salamat. Sa paglipas ng panahon, hindi na nakalimutan ni Emil at Asyong ang naranasan nang minsan nilang makasalamuha si Mario. Grabing pobya ang nasa isipan ni Emil habang inaalala kung paano siyang biniktima ng mga nilalang. Malaki ang pasasalamat niya dahil may mga katulad ni Mario na inalay ang buong buhay sa pagtugis sa mga nilalang na ito upang matulungan ang mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa pambibiktima ng mga aswang. Doon din nila lubusang naintindihan kung bakit ang mga makapangyarihang tangan ibinibigay lamang sa mga taong karapat-dapat. Sa oras na mapasayo ang mga gamit na ito, wala ka ng ibang nanaisin, wala ka ng ibang gagawin, ialay ang lakas at kapangyarihan upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Esteban, taong 1946. Bataan. Sa gitna ng malawak at parang walang katapusang palayan, nakatayo ang isang maliit at sinaunang altar. Gawa ito sa pinagsama-samang magaspang at makikinis na bato. Waring matagal nang nakabaon sa alaala ng lupa, nababalutang ng mga tuyong dahon at mga buto ng hayop na hindi matukoy kung saan nagmula. Mga labi ng kung anong ritual na matagal nang ibinaon sa limot. Sa paligid nito, kakaiba ang ihip ng hangin. Hindi ito ang karaniwang simoy ng bukirin. Ito ay malamig, mabigat at may dalang presensyang hindi maipaliwanag na parabang may pumipigil dito na huwag umalis. Isang hapon sa gitna ng palayan, matatagpuan sina Esteban at Mang Danilo. Mag-amang magsasaka habang tinatapos ang natitirang trabaho sa ilalim ng papalubog na araw. Tay, kung tanggalin na kaya natin to, makakadagdag tayo ng 2 hanay ng pananim mo. Wika ni Esteban. Bitbit ang metro habang sinusukat ang lupa. Si Mang Danilo, napakunot ang noo. Tahimik na nakatingin sa altar. Bakit mo naman tatanggalin? Hindi naman tayo nagkukulang, hindi ba? Wika ni Mang Danilo. Hindi yun ang punto, tay. Sayang ang lupa. Kung mas mapapalaki pa natin, di mas malaki ang kita at isa pa. Hindi naman araw-araw ang ani. Kaya mas maganda kung mas marami tayong mapagtataniman. Bahagyang napabuntong hininga ang ama. Anak, minsan, hindi lahat ng lupa ay dapat galawin. Pati ba naman kayo, tay? Katulad na rin ni nanay. Akala ko ba hindi ka rin naniniwala sa mga ganyang gabay? Mga kababalagan na wala namang batayan. Hindi nga, pero marunong akong rumespeto. Hindi naman pinipilit ng Nanay Irma mo na maniwala ka sa pinaniniwalaan niya. Ang hiling niya lang sa atin sana respetuhin din natin kung ano ang pinaniniwalaan niya. Ano ho yun, tay? Na huwag tong galawin? Napataas ang kilay ng binata. Oo, hindi tayo bastos, anak. Bastos sa bato. Wala namang buhay ito eh. Sa kung anong maaaring nakatira dyan. Wala yan, tay. Mga kwento lang yan na matatanda para manakot. Siguro, pero hindi naman tayo sigurado, hindi ba? At kayo, tay, sigurado ho ba kayo? Hindi na sumagot pa si Mang Danilo. Ngumiti na lamang siya at tumingin sa malayo. Sa mga palay na mas luntian pa kaysa sa ibang bukirin. Hanggat hindi nakakasagabal ang altar na yan sa maganda nating ani, wala akong problema. Halika na, umuwi na tayo. Paniguradong
Inaantay na tayo ni Irma. Ay, nako, sige na nga. Wala nang nagawa si Esteban kung hindi sumunod sa ama. Gabi sa loob ng tahanan, tahimik ang hapunan. Nakahain ang mga simpleng ulam. Sa isang sulok si Aling Irma ay tila nag-iisip. Esteban anak, dumaan ka na naman ba sa gitna ng palayan? Oho, tinignan ko po yung lupa. Hindi mo naman siguro ginalaw ang altar. Napailing ang binata, bahagyang inis. Hindi pa, pero balak ko. Napatigil si Aling Irma at dahan-dahang ibinaba ang kutsara. Wag anak. At bakit ho? Dahil sa paniniwala nyo. Hindi ko hiniling na maniwala ka. Ang gusto ko lang, respetuhin mo. Hanggang kailan? Hanggang matakot tayo sa bagay na hindi naman natin nakikita. Hanggang sigurado ka nang wala tayong dapat katakutan. Natawa ng bahagya ang binata. Tay, kung ganyan ang iisipin natin, paano tayo uunlad? Iintayin nating dumating ang bagay na hindi naman totoo. Si Aling Irma ay napatingin sa anak. May lungkot sa mga mata. May mga bagay na hindi kailangan galawin para mapatunayang totoo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nauunawaan na may mga bagay na hindi kailangan makita ng mga mata para maging totoo? Hindi na sumagot pa si Esteban. Alam niya na kahit anong sabihin, hindi nito makukumbinse ang magulang. Nang mas lumalim ang gabi, habang nasa labas at nagpapahangin ang binata, napansin niya ang ina. Tahimik na lumabas ng bahay. May dalang maliit na pinggan na puno ng pagkain. Mas marami pa kumpara sa kanilang hapunan at dumiretso papunta sa palayan. Mula sa malayo, nakamasid lamang si Esteban. Ay nako, araw-araw na lang. Maingat niyang sinundan ng ina. Sa harapan ng altar, lumuhod si Aling Irma. Maingat nitong inilapag ang pagkain. Pasensya na po kung may pagkukulang kami sa inyo. Maraming salamat sa mga biyaya, pati na rin sa pag-iingat at proteksyon. Wika ni Aling Irma, mahina at halos pabulong. Biglang kumaluskos ang hangin, malamig at hindi maipaliwanag. Napakunot ang noo ni Esteban mula sa pinagtataguan. Nang mapuno siya sa nakita, kagad itong lumabas at pinuntahan ng ina. Nay, tama na yan. Wika ni Esteban na may halong inis. Esteban, anong ginagawa mo dito? Nakakaya na. Para kang nakikipag-usap sa hangin. Kung sakali mang may makakita sa'yo dito, aakalain nilang baliw ko eh. Hindi ka dapat narito. Bakit? Baka may makakita sa akin, ganun ho ba? Tahimik ang paligid. Ang hangin ay lumalakas. Tila umiikot sa kanila. Halika na, umuwi na tayo. Lumapit si Esteban sa altar. Sinipa ang isang tuyong buto. Ito ho ba ang kinakatakutan nyo? Ito? Biglang nawala ang hangin. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa dalawa. Esteban, tumigil ka! Nakatitig lamang si Esteban sa altar. Kung may nakatira man dito, lumabas ka! Walang sumagot. Ngunit napansin ni Aling Irma ang pagbabago ng paligid. Wala mang hangin, ngunit napakalamig ng buong kapaligiran. Huwag mong kutyain. Hindi siya sasagot dahil sa pambabastos mo. Lumingon si Esteban sa ina. Halatang magkakasagutan na naman ang dalawa. Irma! Esteban! Ano bang ginagawa niyo riyan? Umuwi na kayo at matulog na tayo. Lalo ka na, Esteban. Maaga pa tayo bukas. Wika ni Mang Danilo sa hindi kalayuan. Napatingin sila sa direksyon ng ama.
Bilisan mo na. Halika na. Walang nagawa si Esteban kung hindi sumunod at tuluyan ng umuwi ang mag-ina. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng altar ay may isang presensya na unti-unting nagigising. Kinabukasan ng hapon, naunang umuwi sa tahanan si Mang Danilo. Naiwan si Esteban sa palayan. Mainit pa rin ang araw ngunit hindi mapakali si Esteban. Nakatayo sa harapan ng altar, hawak ang pala. Pinagmasdan niya ang paligid, siniguradong walang nakatingin. Hanggang dito na lang to. Wika sa sarili. Itinaas niya ang pala at ibinagsak. Tumalsik ang lupa. Kung may nakatira man dito, matagal na siyang wala. Mabilis, malakas, at may halong galit ang kanyang galaw. Isa-isang tinanggal ang mga buto at itinapon sa damuhan. Edo? Pwe! Mga kalokohan! Hinawi niya ang mga tuyong dahon at saka sinimulang tabunan ng lupa ang dating altar hanggang sa tuluyan ng nawala sa paningin ang mga bato. Sandaling natahimik si Esteban. Tahimik at bagyang napangiti. Natatakot sila. Wala naman palang. May malamig na dumampi sa kanyang batok. Agad siyang lumingon pero walang naroon. Ang hindi niya alam, sa ilalim ng lupang tinabunan, bagyang gumalaw at hindi niya ito napansin. Kinagabihan sa loob ng tahanan muli na naman silang nagapunan ng tahimik. Ngunit si Aling Irma, hindi mapakali. Esteban, may ginawa ka ba sa palayan? Wala naman o, inayos ko lang. Matipid na sagot, tila walang gana. Inayos o ginulo? Hindi sumagot si Esteban. Biglang may mahinang bulong na nagmula sa labas. Napatingin si Aling Irma sa bintana. Kayo dyan, narinig niyo ba yon? Hangin lang ho yun. Nanlamig ang paligid. Humina ang apoy sa kandila na parang may humigop ng init mula sa loob ng bahay. Nagkatinginan sila Mang Danilo at Aling Irma. Parehong alam na hindi nagsasalita ang hangin. Hindi yan hangin. Napahawak siya sa mesa. Halatang nanlalamig ang kamay. Tumayo ito at dali-daling sumilip sa bintana. Sa likod ng bukid, kitang-kita ang isang anyong nakatayo. Matangkad, payat at hindi kumikilos. Sa kadiliman ang mga mata nito ay parang nagliliyab. Nanlaki ang mga mata ni Aling Irma. Unti-unting napatras. Mali ka. Hindi mo dapat ginalaw. Sa likod niya, sumilip din si Esteban. Sandali niyang nasilayan ang anyo sa labas. Ngunit sa isang kisap mata, bigla itong nawala. Kinabukasan habang nasa palayan, nakatayo si Mang Danilo. Nakakunot ang noo habang sinusuri ang mga tanim. Ano to? Anong nangyayari dito? Tanong ng matanda habang hawak ang ilang palay. Lumapit si Esteban. Karamihan sa kanilang palay ay nangitim. Nabubulok mula sa loob na parang may kumakain sa kanila. May nakita ka ba kahapon? Sigurado ko hindi ganito ang itsura ng mga palay nung iniwang ko eh. May nangyari ba? Baka naman no peste lang. Hindi ako isinilang kahapon, Esteban. Hindi ganito ang mga peste. Yumuko ang matanda. Hinawakan ng lupa. Tuyong-tuyo. Kahit ilang beses pang buhusan ng tubig. Parang wala itong talab. Isang hapon sa loob ng bahay. Nakahinga si Esteban. Pinagpapawisan ngunit nanginginig. Bakit po
Ang lamig. Hinawakan ni Aling Irma ang noo. Bakit ganyan? Anong malamig mainit ng katawan mo? Nanginginig ka. Aray! Sa kanyang braso, unti-unting lumitaw ang mga sugat. Mga hugis kamay na parang bumabakat ang pagkakahawak sa kanya. Hindi na ito normal. Bukas sa bukas din, dadalhin na kita sa pagamutan. Sa ngayon, wala tayong masasakyan at medyo malayo ang lugar. Hindi manggagamot ang kailangan ng anak mo kung hindi ka patawaran. Hindi nakatulog ang pamilya ng gabing yun. Madaling araw na ngunit patuloy pa rin ang ungol ni Esteban dahil sa matinding sakit. Hindi na kinaya ni Mang Danilo ang ingay. Kaya nagpasya siya. Puntahan sa kwarto ang anak. Pagbukas ng pintuan, nanlumo ang matanda. Nakalutang sa ere si Esteban, parang hinihilan ng mga hindi nakikita. Biglang lumamig ang paligid at ang sahig ay nagkaroon ng mga bitak. Parang may pilit na umaakyat mula sa ilalim. Anong nagyaya? Hindi niya na natapos ang sasabihin. Nagulat silang lahat nang may lumitaw. Isang engkanto. Ngunit hindi ito ang uri ng engkantong inaakala. Hindi maganda. Hindi mapayapa. Ang balat nito ay mukhang nabubulok na kahoy. Ang muka ay walang mata. Dalawang malalalim na butas lamang ang nakaukit, ngunit ganun pa man, ramdam nila na tinititigan sila nito. Matagal ko nang binabantayan ang inyong bukid. Ilang taon kong pinasaganahan ng mga pananim. Matapos ang lahat, ito ang isusukli nyo. Sisirain ang aking tahanan. Ibinunyag nito na siya ang bantay ng bukid, ang matagal nang nagpoprotekta sa lupa at sa pamilya. Ngunit nabasag ang kasunduan nang sirain ni Esteban ang altar. Alay at respeto lamang ang hinihingi ko. Ngunit matapos ang dekada at henerasyon na pagtulong ko sa inyong angkan, ganito ang ginawa nyo. Ngayon, kailangan kong maningil. Kailangan nyong magbayad. Hinila ng engkanto si Esteban palabas ng silid. Sumunod ang mga magulang, ngunit hindi sila nakalapit. Ang lupa mismo ang kumapit sa kanilang mga paa. Ang mga pananim kahit lanta at tuyo ay gumagalaw, parang may buhay, at bumalot sa kanilang mga katawan. Wala silang magawa kung hindi manood. Unti-unting hinila ng engkanto si Esteban pababa sa lupa, kung saan pagbabayaran daw nito ang ilang dekadang utang ng kanilang angkan. Bumiyak ang lupa at sa loob ay may nagliliwanag. Ang liwanag na yon ay hindi maamo, kundi kulay pula. Parang nagbabadyang paghihirap ang nag-aantay sa kanila. Kalahati na lang ang katawan ni Esteban na nalulunod. Patuloy pa rin siyang hinihila paibaba. Pilit kumakapit ang binata. Nagtatangkang kumawala, kaso nga lang wala ng saysay. Bitawan niyo siya! Ako na lang ang kunin niya! Anong ginagawa mo, Danilo? Nag-iisang anak natin si Esteban. Hindi ko hahayaan na kunin siya ng lupa. May ibang paraan para mailigtas ang anak natin. Huwag kang magpasya ng padalos-talos. Wala na. Wala nang panahon, Irma. Nang makawala ang matanda sa mga halaman, dali-dali itong lumapit sa engkanto. Danilo! Huwag, Danilo! Nagpatuloy pa din ito. Ako na lang. Ako na lang ang magbabayad. Alay, ang kapalit ng utang. Oo. Handa akong ialay ang sarili ko.
Tumingin si Mang Danilo kay Esteban. Takot at pagsisisi. Pagmamahal ang laman ng kanyang mga mata. Anak, pakinggan mo ko. Hindi lahat ng laban pinapanalo. Minsan pinagbabayaran ito. Nang mapagtanto ni Esteban ang binabalak ng ama, napalitan ng takot para sa sarili, nag-alala para sa ama. Tay, wag! Ako naman po may kasalanan eh. Hindi. Ako pa rin ang ama mo. Tumalon sa biyak na lupa si Mang Danilo na siyang dahilan upang pakawalan si Esteban. Danilo! Danilo! Tinanggap namin ang alay niyo. Ang kapalit. Tuluyang binitawan si Esteban at bumagsak sa sahig. Hinihingal, halo-halo ang emosyon nararamdaman. Kitang-kita ng mag-ina kung paanong unti-unting nilamon ng lupa ang mag-ama. Bantayan mo. Bantayan mo ang bukid. Tay! Tay! Huwag mo umigiwan, Tay! Tinangka ni Esteban na abutin ang kamay ng ama. Pero huli na ang lahat. Tahimik na ang paligid. Sarado na ang lupa. Tanging ang mga iyak na lamang ng pamilya ang maririnig. Kinabukasan, tahimik ang umaga. Maliwanag ang araw. Mas luntian pa ang mga palay kaysa dati. Parang walang nangyaring trahedya kagabi. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, nagbago ang lahat. Nakaupo si Aling Irma sa gilid ng mesa. Hawak-hawak ang damit ng asawa. Nakatitig lamang ito sa isang mangkok at malamig na kanin. Hindi niya ito ginagalaw. Hindi siya kumakain. Pumasok si Esteban mula sa labas. Putikan ang mga paa. Pawis ang noo at pagod na pagod. Nay, baka gusto niyo po, nagluto po ako ng... Hindi ako gutom. Pero Nay, kailangan niyo pong kumain. Hindi sumagot ang matanda. Napayuko na lamang si Esteban. Nay, hindi ko naman po sinasadya eh. Pero sinadya mong sirain ang altar. Ilang beses ka naming pinalaan. Ilang beses kitang pinigilan. Pero hindi ka nakinig. Kasi Nay, akala ko po, Akala mo, mas makakabuti. Ngayon nasa ng tatay mo. tumulo ang luha sa pisngi ng mag-ina. Alam ni Esteban na hindi na muling magiging maayos ang samahan habang buhay nang magkakaroon ng puwang sa pagitan ng mag-ina. Hindi na sumagot pa si Esteban at lumabas na lamang ng bahay. Dala ang bigat ng mga salita na hindi niya kayang kontrahin. Nakatayo siya sa gitna ng bukid. Tahimik, puno ng hinagpis at pait. Tay, sa harap niya ay may bagong altar. Mas buo, mas matanda ang itsura. Parang matagal nang naroon kahit kagabi ay wala pa ito. Sa tabi, mga buto, parang sa tao. Sa likod ay may isang aninong nakatayo, nakatitig at hindi gumagalaw. Dahan-dahan niyang inilapag ang pagkain. Ito po ang alay para sa inyo. Kumirot ang kanyang kamay at napatras siya. Ang palad ay may sugat, hugis kamay. Parang may kumapit at hindi na bumitaw pa. Napapikit ito. Handa akong pagbayaran ng mga kasalanan ko sa lupang to at pati na rin po sa inyo. Maigpit ang kamao. Tila handa ang lahat upang itama ang pagkakamali. Gabing tahimik. Magkalayo ang mag-ina. Hawak-hawak pa rin ni Aling Irma ang lumang kamiseta ng asawa. Si Esteban ay nasa sulok na kayuko. Nakatitig lamang sa dilim,
na parang doon naghahanap ng sagot. Walang nagsasalita hanggang sa isang mahinang hangin ang pumasok. Sumayaw ang apoy ng lampara. May isang pamilyar na boses silang narinig. Irma, Danilo? Danilo? Nay, narinig niyo din po ba? Muling umihip ang hangin. Mas malinaw. nandito lang ako. Napaluha si Aling Irma. Unti-unting humina ang hangin at doon napagtanto. Bagamat hindi nila nakakasama ng pisikal ang ama, hindi sila iniwan. Nay, patawarin niyo po ako. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Aling Irma. Tinignan niya ang anak, ang sugat sa kamay at lungkot sa mga mata. Ang pagsisisi. Sa wakas hinawakan ng kamay niya. Hindi ko pa kayang kalimutan. Sariwa pa ang mga sugat pero anak, ayoko rin na mawala ka. Tuluyang napaluha si Esteban at sa unang pagkakataon nagyakap sila. Hindi na sila mag-inang ipaghihiwalay pa ng galit, kundi dalawang taong nawalan at parehong naiwan. Ngunit handang harapin ang mga susunod na araw ng magkasama. Mula noon, magkasama na silang nagbabantay sa bukid. Hindi na dahil sa takot ang kanilang pag-aalay, kundi dahil sa paggalang. Malungkot man ang una pero sa paglipas ng mga araw, dahan-dahang napawi ang lungkot na nararamdaman ng pamilya. Sa bawat ihip ng hangin, may bulong. At sa bawat galaw ng anino ay may presensya. Sa bawat pagsikat ng araw, may tatlong aninong natatanaw sa bukid. Isang ina, isang anak, at isang ama na hindi nawala. Nagbabantay sa lupa na kailanman ay hindi sa kanila, kundi tahanang pinili silang alagaan, kapalit ng pagkatuto, respeto at paggalang. Ito ang batas ng kalikasan.